Narinig muna ang pabulong na dasal bago ang kahit ano pa, mahina, parang hinihimig ng isang matandang boses sa dilim. Sa gitna ng lumang sementeryo sa gilid ng bundok, may nakasinding isang kandilang halos maubos na, at sa liwanag nitong nanginginig ay makikita ang isang anino na kaluhod, nakayuko, at nanginginig ang kamay habang hawak ang isang lumang litrato. Hindi pa man natin alam ang pangalan niya, ramdam mo na agad, may binabantayan siyang hindi pangkaraniwan at may pinipigilang bumangon mula sa kadiliman. Ito ang gabing magsisimula ang kwento ng isang lolang pulis na kinatatakutan ng mga nilalang na hindi mo kayang titigan ng diretsyo. Si Lola Sima. 82 taong gulang, nakayapak madalas, payat, tahimik, at halos hindi na marinig ang boses kapag nagsasalita. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong lola sa baryo, isang matandang nakatira sa barong-barong sa paanan ng bundok. Pero ang hindi alam ng karamihan, nakalubog sa putik ang nakaraan niya, isang kasalanan, isang pagkawala, isang pangakong hindi niya natupad. Maraming taon siyang pulis sa Cebu, pero tinakbuhan niya ang trabaho, ang lungsod, at ang mismong sarili dahil sa isang trahedyang tanging siya lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. At simula noon, halos hindi na siya natawa, halos hindi na nakipagkwentuhan sa kahit sino, maliban sa iisang tao. Si Thomas, ang kapitbahay niyang parang apo na rin sa kanya. 9 na taon pa lang ang pagitan nila noong una silang magkakilala, pero ngayon, 29 na si Thomas, masayahin, maingay at laging may dalang kwento tungkol sa mga kababalaghan sa baryo. Siya ang kabaligtaran ni Lola Sima, kung gaano katahimik ang isa, ganun naman kakulit at kaingay ang isa pa. At sa kakaibang paraan, sila ang pumupuno sa kulang ng isa't isa. Kapag tahimik si Lola Sima, si Thomas ang nagdadala ng kwento. Kapag nanginginig ang kamay ni Lola, tahimik si Thomas at nakatingin lang, yung tipong tingin na nagsasabing nandito lang ako, la. Pero nitong mga huling linggo may napapansin si Thomas. Paiba-iba ang kilos ni Lola. Madalas siya'y napapatitig sa kawalan, parang may kinakausap na hindi niya nakikita. Minsan pag dumadaan siya sa bahay nito ng madaling araw para maghatid ng pagkain, makikita niyang bukas ang ilaw sa loob, at si Lola nakaharap sa mesa, hawak-hawak ang lumang litrato ng isang batang babae. Minsan, umiiyak siya ng walang tunog, luha lang ang gumuguhit sa kulubot na mukha. La, sino ba yan? Minsang tanong ni Tomas nang makita niya ulit ang litrato. Hindi sumagot si Lola. Pero tumingin siya, diretso. Yung tingin na parang may buong bagyong nakatago sa likod ng mga mata niya. Yung tingin na kahit hindi ka sinisigawan, ramdam mong may pinapakiusap siya na hindi niya masabi. At doon nagsimula ang una sa maraming kababalaghan. Una, may mga aso sa baryong bigla na lang tumahol ng sabay-sabay, paulit-ulit, sabay tingin sa gubat. Yung iba, tumatakbo palayo kahit walang nakikitang dahilan. Pangalawa, ilang magsasaka ang nagsabing may nakikita silang babae sa may bukirin, pabalik-balik, nakaawang ang bibig, pero hindi humihinga. Pangatlo, naririnig ang mga kalabog sa bubong ng mga bahay tuwing 3:00 ng madaling araw, pero pag sinilip mo, wala namang kahit anong hayop o tao na pwedeng gumawa noon. At naiipit doon sa gitna si Lola Sima, na parang mas lalong lumalalim ang iniingatan, o tinatakasan, o pinipigilan. Isang gabi, dinalhan ni Thomas si Lola ng lugaw. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang nakabukas ang pinto. Hindi ito kadalasan. Si Lola lagi ang maingat. Pagpasok niya, malamig ang hangin, hindi karaniwang lamig, kundi yung lamig na parang tumatago sa dibdib mo. Sa mesa, nakapatong ang litrato. Pero ngayon malinaw na malinaw ang itsura ng batang babae sa larawan, mga mata nitong malaki, bilog, pero mailungkot. At sa ilalim ng litratong iyon, may nakapatong na kandilang kulay pula, bagong sindi, dahan-dahang natutunaw. La, sigaw ni Tomas. Walang sumagot. Paglingon niya sa pinto ng kwarto, doon niya nakita si Lola. Nakaupo, nakatalikod, nakayuko. Mabagal ang paghinga. Tila hinihila. Parang may mabigat na nakapatong sa balikat niya. Dahan-dahang lumapit si Thomas. La, ayos ka lang ba? Mahinang tanong. Hindi kumibo si Lola. Pero gumalaw ang balikat niya at doon napansin ni Thomas ang kakaiba. Sa bahagi ng batok ni Lola, may parang pasa pero hindi kulay ube.
Parang itim na sobrang dilim, parang tinta na kumalat mula sa loob ng katawan. Napatras si Thomas. Pero bago pa siya makapagsalita, unti-unting itinaas ni Lola ang ulo niya. Hindi mabilis, hindi biglaan, mabagal. Mabigat. At noong lumingon siya, doon sumabog ang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi dahil may nakakatakot na anyo, kundi dahil puno ng takot ang mukha ng matanda. Hindi mo madalas makitang matakot ang isang dating pulis, lalo na ang isang babaeng buong buhay naglingkod sa tungkulin. Pero ang takot na nasa mukha ni Lola Sima noong gabing iyon hindi ordinaryo. Para siyang batang hindi alam kung saan tatakbo. Para siyang nilalang na maihinaharap na hindi kayang harapin ng tao. Thomas, pabulong niyang sabi, halos hindi lumalabas sa bibig. Bumalik na sila. Sino po, La? Hindi sumagot si Lola. Imbes ay tinutok ang panginginig niyang kamay sa litrato. Siya ang dahilan. Napalunok si Thomas. Magtatatanong pa sana siya, pero biglang may malakas na kaluskos mula sa labas. Hindi ito kaluskos ng tao. Hindi rin ng hayop. Parang paggapang. Parang kumakaskas ang kuko sa kahoy. Parang may dumidikit sa bintana na hindi dapat naroon. Tumigil ang oras. Tanging kandila lang ang gumagalaw, umuuga sa malamig na hangin. Dahan-dahan silang napatingin ni Lola sa dingding, kung saan unti-unting umuukit ang isang mahabang gasgas, mula taas, pababa, parang may kumakamot mula sa labas. At ang tunog nito parang pagngisi sa dilim. Kinuyom ni Lola ang kamay ni Tomas. Mahigpit. Malamig. Huwag kang lalapit, bulong niya. Pag nakita ka nila, hinding-hindi ka na makakabalik. At sa sandaling iyon, tumigil maging ang hangin. Pati alitaptap sa labas, biglang nawala. At ang dahan-dahang pag-angat ng isang pulang mata sa labas ng bintana ay unti-unting lumitaw sa dilim. Ngayon, ikaw na ang tatanungin ko. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Sa sandaling lumitaw ang pulang mata sa labas ng bintana, napahigpit ang hawak ni Lola Sima. Hindi ito basta takot, iba ang panginginig ng kanyang mga daliri, para bang may naaalala siyang hindi na niya kayang itago. At bago pa man makakilos si Thomas, bigla na lamang nawala ang anino sa dilim, parang usok na hinipan ng hangin. Naiwan ang bahay sa nakakabinging katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng paghinga ni Lola, mabagal, mabigat, parang sinusukat ang bawat sandali para hindi siya tuluyang bumigay. La kanina pa kita gustong tanungin, mahinang sabi ni Thomas, pilit na pinapakalma ang boses. Ano po ba talaga ang pinanggagalingan nito? Sino yung bata sa litrato? At bakit parang takot na takot kayo? Hindi agad sumagot si Lola. Para siyang nanulutang sa sariling alaala, at noong sa wakas ay lumipat sa kanya ang tingin ng matanda, may kung anong lungkot na parang mas lumalim pa mula noong huling makita niya. Hindi lahat ng pamilya malinis, mahina niya. At hindi lahat ng sumpag galing sa kung kanino lang. Tahimik si Thomas. Hindi siya huminga ng malalim o nagtanong agad, pinanood niya lang si Lola, at sa tingin ng matanda, doon nagsimulang pumutok ang isang lamat na matagal ng pilit tinapal. Noong bata pa ako, simula ni Lola, hindi ako tinuring na tunay na anak ng tatay ko. Lagi niyang sinasabi, may dugo kang hindi dapat magkaroon ng anak. Hindi ko maintindihan noon hanggang nakita ko siya isang gabi, kausap ang isang lalaking pula ang mata sa gilid ng ilog. Napakunot ang noo ni Tomas. Laaswang po ba iyon? Hindi lahat ng pula ang mata aswang. Yung iba mas masahol. Umuga ang apoy ng kandila, at sa liwanag nito, parang tumatanda pa lalo ang mukha ni Lola, hindi dahil sa kulubot, kundi sa bigat ng alaala. Binayaran ng tatay ko ang pagkabuhay ko. May utang siyang hindi niya natupad. At ang utang na iyon ako ang kapalit. Nanginig ang labi ni Tomas. Kapalit po? Anong kapalit? Isang pangako. Nag-angat ng tingin si Lola, at may bakas doon ng isang lumang takot. Pangakong darating ang araw kukunin nila ako sa edad na 40. Pero tumakas ako. Lumayo. Tagal ko ring itinago ang sarili ko sa mundo. Akala ko sapat na. Akala ko hindi na nila ako makikita. Pero nakita ka nila uli, bulong ni Tomas. Marahang tumango si Lola.
At muli ay tumahimik ang bahay. Sa katahimikang iyon, may narinig silang banayad na tunog mula sa labas, parang pagaspas ng dahon pero may ritmong hindi pangkaraniwan. Hindi mahangin noon. Pero parang may humihingang hindi tao. Biglang may humaplo sa bubong, pagkaskas, mabagal, parang hinuhugot ang isang lumang kwento na ayaw nang lumabas muli. Tomas, bulong ni Lola at sumulyap sa mesa. Kunin mo ang mutya. Napalingon si Tomas sa mesa at nakita niya ang isang maliit na bagay na hindi niya napansin kanina, isang maliit na bato, kulay asul na parang bahagyang umiilaw sa ilalim ng kandila. Para itong nabubuhay, bahagyang pulsing, parang may sariling tibo. Ano to? Hindi yan basta bato, sagot ni Lola, halos parang humihinga sa pagitan ng bawat salita. Nilagay yan sa kamay ko noong araw na tumakas ako. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay. Hindi ko nakita ang mukha. Pero ang sabi niya, pag naulit ang gabi, hawakan mo ito. Huwag mong bibitawan. Napataas ang balahibo ni Tomas. Naulit ang gabi? Tumango si Lola. At hindi ko alam kung bakit ngayon at hindi noong mga nakaraang taon. Dahan-dahang kinuha ni Tomas ang mutya. Mainit ito sa kanyang palad na parang may sariling buhay. At nang mahawakan niya iyon ng tuluyan, biglang bumalik sa isip niya ang boses na narinig niyang parang hangin lang kanina. Mahina, pabulong, pero malinaw, bumalik na sila. Napatingin siya kay Lola. May naririnig akong mga bulong. Yan ang unang palatandaan, sagot ng matanda. Pag ang mutya ang nakausap, ibig sabihin malapit na sila. Tao lang ako, sabi ni Tomas, nilalabanan ang panginginig. Pero bakit parang iba ang tingin nila sa akin? Hindi sumagot si Lola, pero tumingin siya kay Tomas ng matagal, at sa tinging iyon, may sagot na hindi niya kayang bitawan. Hindi ka nila tinitingnan dahil tao ka, bulong niya. Tinitingnan ka nila dahil may kailangan sila sayo. Napalunok si Tomas, at bago pa man siya makapagtanong muli, may biglang tumunog sa labas. Para siyang lagaslas ng tubig, pero ang baryo nila ay malayo sa ilog. At kasunod noon, biglang sumingaw sa bintana ang amoy ng alat, parang dagat na bagong bagyo. Ano yon? Napapikit si Lola. Shokoy. Natigilan si Tomas. Shokoy. Dito. Sa bundok. Hindi siya umaakyat ng basta-basta, sagot ni Lola. Kung nandito siya may paparating na mas malala. Ang Shokoy, hindi sila naglalakad para manakit lang. Nagbabala sila. At parang sagot sa sinabi ni Lola, may isang boses mula sa labas, mababa, parang tubig na kumakaskas sa bato. Sima ang utang ng ama mo hindi pa tapos. Napatayo si Tomas, bigla ang nerbiyos. May nagsasalita. Pero hindi gumalaw si Lola. Nakapikit siya, parang sinusubukang huwag magwasak ang sarili. Lumabas ka, pulis, sabi ng boses. May dala akong alaala. At bago pa mapigilan ni Tomas, may inihulog na bagay sa sahig sa labas ng pinto. Gumulong iyon papasok, dahan-dahan, parang may sariling isip. Isang papel. Luma. Kulubot. Basa. Halos mabura na ang tinta. Sulat. Nanlaki ang mata ni Lola. Hindi yan basta sulat, dahan-dahang pinulot ni Tomas. Pagbukas niya, tumindig ang balahibo niya. Ito ang sulat ng tatay ni Lola. At sa ibaba, may linya na parang bulong mula sa nakaraan, pag naulit ang gabi huwag kang tatakbo. Parehong linya. Parehong himig. Parehong pangako. At bago pa nila masuri ng tuluyan ang sulat, biglang may sumigaw mula sa malayo, isang tinig ng lalaki, basag, mabigat, parang lumulubog sa tubig, si maaamay kukunin kami. At doon tuluyang napatigil ang mundo. Kahit ikaw tao ka lang naman. Pero kung ikaw ang nakarinig noon, sa tingin mo tatakbo ka ba? Hindi agad nakagalaw si Tomas. Nakatayo lang siya sa gitna ng maliit na bahay, hawak ang lumang sulat na parang may sariling bigat, bigat na mas mabigat pa sa hangin na unti-unting humihigpit sa paligid nila. Samantala, si Lola Sima ay nakaupo, nakayuko, nakapikit ng mariin para bang pilit niyang hinahawi ang nakaraan. Pero ang totoo bumabalik ito sa kanya, hindi niya mapigil.
Tomas, mahina niyang wika, halos pabulong. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Napalingon si Tomas sa matanda. Hindi niya ito nakikitang ganito, hindi natatakot kundi wasak. May kung anong pumutok sa loob ni Tomas, hindi dahil sa takot kundi sa awa. Gusto niyang magtanong, gusto niyang malaman ang buong kwento, pero sa paraan ng paghinga ni Lola, mabilis, mababaw, alam niyang kahit isang tanong lang ay maaaring maging huling tuldok ng lakas nito. At doon nagsimula ang tahimik na bangga ng dalawang mundo, ang nakaraan ni Lola at ang kinabukasang pilit lumalapit sa kanila. Kinagabihan, hindi na umuwi si Tomas sa bahay niya. Hindi niya kayang iwan si Lola. Naglatag siya ng banig sa sahig, malapit sa pintuan ng kwarto ng matanda. Pero kahit nakahiga na siya, hindi lumalapat ang talukap ng kanyang mga mata. Pinaglalaruan ng hangin ang mutya na nakapatong malapit sa kandila. Paminsan-minsan, umiilaw ito ng mahina, parang humihinga. Parang nagbabantay. Heto na naman, bulong ni Tomas sa sarili, pinipisil ang maliit na singsing sa kanyang daliri, singsing ng kanyang ina. Lagi niyang dala iyon, pero ni minsan ay hindi niya naikwento kay Lola na hindi niya nakausap ang ina niya sa huling sandali ng buhay nito. Kinimkim niya iyon, tulad ng pagkikimkim ni Lola sa sariling sakit. Dalawa silang nagtatago sa loob ng iisang gabi. Habang nakaidlip siya, bigla siyang nagising sa isang ingay, mahina, pero malinaw. Parang lumalakad ang isang bata sa labas ng bahay. Takatak, takatak, takatak. Umupo siya agad. May naririnig ako. Pero tahimik ang kwarto ni Lola. Takatak, takatak. Tumayo si Tomas, dahan-dahang lumapit sa bintana. Pero bago pa niya maabot, biglang may dumaan na anino sa labas, mabilis, madulas, parang hindi ito tumatakbo kundi dumudulas sa lupa. Napaatras siya, humigpit ang hawak sa singsing. Tao lang ako, bulong niya. Tao lang pero bakit ba pakiramdam niya itinititigan siya ng mundong hindi tao? Pag umaga, nagising si Lola na parang bagong gising mula sa masamang panaginip. Pawis na pawis ang sentido niya ngunit malamig ang mga kamay. Tomas, hinawakan niya ang balikat ng binata. Nagkaroon ka ba ng panaginip? Hindi po panaginip, sagot nito. May anino sa labas kagabi. Saka may narinig akong hakbang pero hindi pang adulto. Parang bata. Hindi nagsalita si Lola. Pero sa tingin niya may alam siya. May bagay siyang ayaw sabihin. Gaze moment. Nagtagal ang tingin ni Lola kay Tomas. Tiningnan niya ito na parang may minamarkahan sa mukha ng binata, isang bagay na alam niya pero hindi niya maamin. At si Tomas naman, napalunok lang. Alam niyang may tinatago ang matanda, pero hindi niya alam kung gusto ba niyang marinig ang sagot. Lola, mahinang wika niya. Ako po ba ang hinahanap nila? Hindi agad sumagot si Lola. At sa katahimikan, iyon mismo ang sagot. Habang nag-aalmusal, tumigil bigla ang hangin. Walang ibon sa bubong. Walang aso na kahol. Walang tunog ng mga tao. Tahimik ang buong baryo at iyon ang pinakakakilakilabot, ang katahimikan. Hindi sila aalis, sabi ni Lola. Hanggat may utang na hindi nababayaran. Pero utang po ng tatay niyo iyon, sagot ni Tomas, nanginginig ang boses. Hindi niyo kasalanan iyon. Hindi lang amin yon, sagot ni Lola. Minana ko. At ngayon tumingin siya kay Tomas, minamana mo rin. Nanlaki ang mata ni Tomas. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang pumalit sakin, sagot ng matanda. Nang tumulong ka sakin, pinasok mo rin ang mundo ko. Umiling si Tomas. Mabilis. Hindi pa niya kayang tanggapin iyon. Hindi ako bayani. Hindi ako pulis. Hindi ako mangkukulam. Tao lang ako. Hindi ko kayang harapin to. Lumapit si Lola, dahan-dahan, parang masisira siya kapag nagkamali ng hakbang. Inabot niya ang mukha ni Tomas at hinawakan ng dalawang kamay. At noong una kong hinarap to, tao lang ako. Hindi kumibo si Tomas. Pero ang mga mata niya, nagbago, hindi dahil handa na siya, kundi dahil alam niyang wala siyang tatakbuhan. Pagsapit ng hapon, muling nagdilim ang paligid kahit hindi pa lumulubog ang araw.
Umaangat ang lamig mula sa sahig, parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Sa bawat pagdampi ng hangin, parang may dalang bulong. Sima, mali ang pagpili mo, may kukunin kami sa bawat bulong. Lumalakas ang tibok ng mutya sa bulsa ni Tomas. Umiinit iyon, parang may gustong sabihin, may gustong iligtas o may gustong itulak. Bulong niya. Bakit parang ako ang tinatawag nila? Hindi kumibo si Lola. Pero ang tingin niya nag-iba, parang nakita niya ang isang mukha na matagal nang nawala. Hindi si Tomas ang tinitingnan niya kundi isang alaala. Isang batang babae. Isang huling gabi. Isang pangakong nabali. At doon unti-unting nalaglag sa sahig ang lumang litrato, yung batang babae sa larawan. At nakita ni Tomas, ang batang babae may hawig sa kanya. Hindi niya alam kung paano posible. Hindi niya alam kung anong kahulugan noon. Pero nakita niya ang takot, hindi kay Lola, kundi sa sariling mukha niya. Nanginginig niyang sabi. Ano ako sa kanila? Hindi nakasagot ang matanda. Pero sa kanyang katahimikan may lungkot na parang sumpa. At bago matapos ang araw, biglang may dumaan na anino sa labas ng bahay. Hindi isang syokoy, hindi aswang, hindi tao. Isang batang anino. Huminto ito sa mismong harap ng bintana. At ngumiti. Ngiting mapait. Ngiting pamilyar. Ngiting parang nagsasabing, matagal na kitang hinihintay. At kung ikaw ang nandun, ano ang gagawin mo kung maging anino ang sarili mong nakaraan? Sa sumunod na gabi, hindi na kailangan pang isara ni Tomas ang mga mata para mapuno ng bangungot ang paligid. Kahit gising siya, ramdam niya ang manipis na hangin na parang may dalang anino, yung klase ng lamig na hindi nanggagaling sa panahon kundi sa presensya ng kung anong hindi dapat naroon. At nang sa wakas ay napikit siya, doon muling bumalik ang pangarap na paulit-ulit na dumadalaw. Parehong eksena. Parehong tunog. Takatak takatak takatak. Isang batang paa na hindi humihinga sa lupa. Isang hagod ng maliit na kamay sa dingding. At ang mukha, yung batang mukhang siya, pero hindi siya. Nakangiti. Maputla. At may matang hindi umiikot, parang nananatili sa iisang direksyon. At sa huling segundo ng panaginip, may isang bulong na paulit-ulit. May utang ka, pagmulat niya, hingal siya. At ang mutya sa bulsa niya, umiinit, mas mainit kaysa dati, parang nagigising din tawag niya, nanginginig. Nandito pa rin sila. Si Lola Sima ay nakaupo sa gilid ng kama, hindi patulog, hindi rin gising. Nakatingin lang sa sahig, hawak ang lumang litrato ng batang babae na pinanggagalingan ng lahat ng sakit na hinahabol ng kapalaran nila. Tomas, bulong niya, hindi nag-aangat ng tingin. Hindi panaginip ang panaginip mo. Pinaalalahanan ka nila. Para saan, pabulong niya, bumabagsak ang puso. Para saan pa ba? Dahan-dahang tumingin si Lola. Gaze moment. Yung tingin na hindi mo kayang sukatin, may hiya, may takot, may lihim na parang hindi mabibitawan. Para sa kapalit, sabi niya. Kinaumagahan, kakaibang tahimik ang baryo. Walang ingay ng manok. Wala ring kaluskos ng mga tao sa labas. Pero ang pinakaunang kakaiba ay ang mga aso. Nakapila sila sa iisang direksyon, nakaharap sa bahay ni na Lola Sima, nakatingala at lahat nakataas ang balahibo. Walang kahol. Walang galaw. Parang may nakikita silang hindi nakikita ng tao. Tomas, sabi ni Lola, nakasilip sa bintana. Hindi magandang senyales yan. Bakit po? Ang mga hayop unang nakakaramdam ng pagdating ng nilalang na hindi dapat tumuntong sa mundo ng tao. Habang nagsasalita si Lola, may isa sa mga aso na biglang umatungal, mahaba, malalim, hindi pang hayop. At kasunod noon, nagtakbuhan silang lahat palayo, parang may apoy na humahabol. Wala pa mang nagpapakita, lumalapit na ang gulo. Habang naghahanda sila sa loob ng bahay, nanginginig si Tomas. Hindi niya alam kung paano lumaban. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kahit ang kutsilyo sa kamay niya, kakaunting lakas lang ang hawak niya rito. Lola, hindi ko kaya to, kaya mo, sagot ni Lola, pero bakas ang pagod. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kailangan natin.
Pero bakit ako, bulalas ni Thomas, halos mapalakas. Bakit hindi kayo? Kayo ang hinahanap nila. Kayo ang may utang. Hindi sumagot si Lola. Umupo lang siya. Hawak ang litrato. Pumikit. Thomas, mahina niyang wika, may mga utang na pwedeng takasan. Pero may mga utang na kahit hindi ikaw ang gumawa, ikaw ang sinisingil. Hindi alam ni Thomas kung galit siya o natatakot. Pero alam niyang may pader na hindi niya matibag. Kahit gusto niyang isisi lahat kay Lola, hindi niya magawa. Dahil kita niya sa mukha ng matanda ang matagal ng pagsisisi. Isang sugat na hindi na gumaling. Sa hapon, dumating ang unang babala. Habang pinapakinggan nila ang hangin, biglang may kumalabog sa bubong. Hindi malakas. Hindi mabigat. Pero sunod-sunod, parang may madaming maliit na kamay na tumatakbo. Tok 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 tok. Tumigil sila. Nagkatitigan. Tok 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 tok. Thomas, bulong ni Lola, huwag kang lalapit sa bintana kahit anong marinig mo. Hindi pa man natatapos ang salita ni Lola, biglang mailumitaw na anino sa labas ng dingding, hindi tao, hindi hayop. Parang hugis bata na hindi tama ang galaw, para bang hinila lang ang anyo at pinilit gawing tao. At kasunod noon, muling lumitaw ang mukha sa bintana. Ang batang anino. Ngumiti muli. At may inilabas na kamay, hindi kamay ng tao. Mas mahaba ang daliri. Parang may kasamang tubig at lupa. Tumatak sa isipan ni Thomas, iyon ang mukha sa panaginip. Parehong-pareho. Hindi ko sila kilala, bulong niya. Hindi ko sila kilala, bakit ako? Sa pagpanik niya, nahulog ang mutya sa sahig. Pero pagdampi nito sa lupa, bigla itong kumislap ng bughaw, mas maliwanag pa kaysa dati. Lumuhod si Thomas at agad itong dinampot. Sa paghawak niya, may nakadikit na malamig na pakiramdam sa palad niya, parang may kamay ng bata na humawak din. At biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe. Isang batang babae hawak-hawak ang parehong mutya. Isang batang umiiyak. At isang matandang lalaking sumisigaw, hindi ka nila kukunin, ako muna. Napahigpit ang hawak ni Thomas. Mutya, bulong niya, kanino ka ba talaga? Pero hindi mutya ang sumagot. Boses ng bata. Sayo. Tumayo ang balahibo ni Thomas. Nagsimulang umingay ang gubat. May humuhuni na parang mga batang umiiyak. May hangin na parang nagdadala ng tawanan sa malayo. May humahaplo sa mga pinto, sa bubong, sa lupa, may naghahanda. Thomas, sabi ni Lola, darating sila ngayong gabi. At hindi basta pagkuha ang pakay nila. Humigpit ang lalamunan ni Thomas. Ano pong ibig niyo sabihin? Umiling si Lola. Dahan-dahan. Mabigat. Hindi kanila gustong patayin, tumingin si Lola ng diretso sa kanya. Gusto kanilang palitan. Napaatras si Thomas. Palitan? Pambayad, sagot ni Lola. Pangako. Sumpa. Lihim ng pamilya namin. Lihim na hindi ko na itago sa'yo. Nanlumo si Thomas. Hindi dahil sa takot na kunin siya. Kundi dahil sa katotohanang matagal na siyang parte ng kwento at hindi niya alam. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, bulong ng boses mula sa labas, papayag ka ba? Halos mabitiwan ni Thomas ang mutya. Hindi niya alam ang sagot. At sa sandaling iyon, biglang may naglakad sa labas, hindi mabilis, hindi mabagal. Pero malinaw ang tunog. Takatak, takatak, takatak. At ang batang anino, dahan-dahang dumaan sa tapat ng pinto. Iniangat nito ang ulo. Ngumiti. At sabay sabing, handa ka na. At kung ikaw ang naroon, sa tingin mo, ilang gabi pa ang kaya mong tiisin bago ka bumigay? Narinig ni Lucia ang salitang iyon bago siya tuluyang magising, mabagal, punit, at tila nilalamon ng kawalan, hindi ka naman talaga pinilit, boses ni Mang Elias. O baka alaala lang? Hindi niya alam. Ang gabi ay madikit, parang may makapal na usok na nakapatong sa dibdib niya. Pagmulat niya, nakita niyang nakatayo si Mateo sa gilid ng banig, hingal, parang may tinatakbuhan kahit wala naman silang kasama sa kubo. Lucia, basag ang boses nito.
May kumalusko sa labas. Pero hindi hayop ang lakad. Mabilis tumayo si Lucia, at napansin niya agad ang mutya. Ang mutyang kayumanggi na dati malamig at makinis, ngayon ay parang pumutok sa gilid. May maitim na ugat na kumikibot-kibot na parang buhay. Nilagay niya ito agad sa supot. Pero bago niya maitago ng buo, dahan-dahang lumiwanag ang gitna nito, hindi mainit, pero parang may nagbubukas na mata. Hindi niya na sinabi kay Mateo. Hindi pa ngayon. Kahit pa kailanman, si Mateo ang tanging taong nagtiwala sa kanya, at siya ang huling dapat matakot. Pero ngayong nagsisimula ng gumalaw ang mutya, hindi niya na alam kung proteksyon ba ito o paalala ng kapahamakan. Paglabas nila ng kubo, huminto sila sa bungad ng kakahuyan. Malamig. Walang hangin pero gumagalaw ang mga dahon, para bang nilalakad ng hindi nakikitang paa. Mateo, mahina niyang sabi, huwag kang lalayo. Ngumiti ito ng pilit. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Pero bago pa niya mabitawan ang ngiti, may humuni sa dilim. Hindi sigaw. Hindi huni ng ibon. Hindi rin anggol. Para itong pag-iyak pero hindi tao. Parang umiiyak ang isang bagay na hindi marunong umiyak. At doon nagsimula ang pagkabasag. Mula sa gilid ng mga puno, merong anino na gumapang pahaba, papalapit. At habang palapit ng palapit, naramdaman ni Lucia ang bigat sa dibdib niya, isang bigat na parang matagal na niyang kilala. Maaaring alaala. Maaaring sumpa. Hanggang sa may lumabas mula sa dilim, hindi halimaw, kundi isang babae, payat, nakabalabal, at maihawak na baston na may ukit ng mga lumang simbolo. Kilala niya agad, si Aling Sima, ang albularyong bigla na lang naglaho 2 taon na ang nakaraan. Matalim ang tingin nito, parang binabasa ang kaluluwa niya. Hindi mo sinabi sa kanya, Lucia, malamig nitong sambit. Hindi mo sinabi kung ano ka talaga. Nakatigil si Mateo. Ano raw? Huwag kang maniwala, bulong ni Lucia, pero kahit siya, nayanig sa tono ng albularyo, parang hindi na ito tao. Parang ang boses ay hinugot mula sa ilalim ng lupa. May dugo ka na hindi mo na maitatanggi, sabi ni Aling Sima, at tinaas ang baston. At hindi kanya kayang iligtas kung siya mismo ang hinihintay ng gabi. Anong ibig mong sabihin, sigaw ni Lucia? Sinabi ko na sa'yo dati, mahinang ngiti ng matanda, ang sumpa, hindi sumusunod sa sinungaling. Tanging sa minamahal. Natigilan si Mateo. At doon, parang may humila sa lupa. Parang bumigat ang hangin. Parang may parteng umangat sa alaala ni Lucia, yung gabing nagising siya sa sigaw ng kanyang nanay, yung gabing nakita niya ang banyong punang dugo, yung gabing hindi niya nasagot ang tanong na paulit-ulit sa isip niya hanggang ngayon. Kung ako ang pinili ng kadiliman, bakit siya ang kinuha? Nang humakbang si Lucia papalapit, tumunog ang mutya sa supot, hindi tunog na parang bato, kundi tunog na parang may kumakatok mula sa loob. Lucia, bulong ni Mateo, nanginginig. Ano bang meron diyan? Saglit siyang tumingin kay Mateo, at doon nila pareho napansin, ang aninong nakadikit sa paa niya ay hindi sa kanya. At ang hugis nito hindi tao. Mateo, sabi ni Lucia, nanginginig, kung ano man ang mangyari huwag kang lalapit sa akin. Pero huli na. Sa likod nila may malakas na kalabog. Nang lumingon sila, may natumbang punong walang hangin, walang tumama, walang humawak. Basta na lang bumagsak. At sa ilalim ng punong iyon, inilawan ng manipis na buwan, may nakatayo. Payat. Baluktot ang lig. At nakangiti hindi para magsaya, kundi para manakit. Ang itsura niya ay halos tao, pero hindi. Ang mata ay dilaw, parang apoy na walang init. Ang balat ay parang tuyong dahon. At ang dila mas mahaba sa dapat. Lucia, lumalalim ang boses nito, parang maraming boses na pinagsama. Naaalala mo ba ako? Tumayo si Mateo sa harapan niya, pinoprotektahan siya, kahit nanginginig ang tuhod. Lumayo ka. Ngunit nagtawanan ang nilalang, tunog na parang nabibitak na kahoy. Naaamoy ko ang takot mo. At doon nagkamali si Lucia, dahan-dahan niyang hinawakan ang mutya, at bigla itong nagliyab ng itim na usok. At nang lumabas ang usok, nakita niya ang mukha ng nilalang na nakapaloob sa mutya noon pang bata pa siya. Mukha ng isang hindi niya dapat nakalimutan.
Mukha ng taong dapat patay na. Lucia, sabi ng nilalang, ngunit hindi sa bibig nito nang galing ang boses, sa loob ng isip niya. Hindi ako ang nag-umpisa nito. Ikaw. Napasigaw si Lucia, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa totoong takot, na maaaring totoo ito. Na maaaring siya talaga ang dahilan. Na maaaring kaya namatay ang nanay niya ay dahil sa kanya. Niyakap siya bigla ni Mateo. Lucia, tumingin ka sa akin. Tao ka. Tao ka, tama? Sabihin mo, tao ka. Pero nang tumingin siya kay Mateo, tumulo ang luha niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya masagot. Sa likod nila, tumawa muli ang nilalang. Hindi ka naman talaga pinili at doon, pumasok sa ulo ni Lucia ang eksaktong pangungusap na narinig niya sa panaginip, pero ngayon, mas malinaw, mas masakit at mas totoo. Hindi niya na alam kung gising ba siya o naninikip lang ang mundo. Nang humakbang ang nilalang papalapit, parang lumalabo ang paligid. At ang mutya sa kamay niya, pumutok at lumabas ang isang pulang liwanag na nagtulak sa kanilang tatlo palayo. Nang humupa ang liwanag, wala na ang nilalang pero nasa lupa ang isang bagay na iniwan nito. Isang sing-sing. Kalawangin. At nakaukit ang pangalan ng taong hindi dapat bumalik kailanman. Pangalan ng ama niya. Napaupo si Lucia, hindi makahinga, hindi makapagsalita. At ang tanging nasabi niya, durog, pabulong, bakit ngayon mo lang sinabi? Pero walang sumagot. Kahit ang hangin parang takot sumagot. At sa katahimikan, may boses na sumingit, hindi galing sa nilalang, hindi galing kay Mateo, hindi galing kay Aling Sima. Boses na matagal na niyang ipinagdasal na hindi na niya marinig muli, kung hindi ikaw sino pa. At kung narinig mo iyon sa dilim, ikaw ba makakatakbo pa? Hindi agad nakagalaw si Lucia nang makita ang pangalan ng kanyang ama sa kalawangin at balat kahoy na singsing. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya, hinahatak siyang bumalik sa mga alaala na buong buhay niyang tinakasan. Hindi niya maalala ang mukha nito ng buo, pero naroon ang boses, ang sigaw, ang pawis, ang gabing nag-iwan ng malagim na marka sa pagkabata niya. At ngayon parang buhay ulit ang bangungot. Lucia, mahina ang boses ni Mateo, nanginginig. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa. Pero hindi siya sumagot. Hindi niya makayanan. Sa halip, tumayo siya, dala ang mutyang unti-unting nagiging itim, parang nalulunod sa sarili nitong anino. Hinawakan niya itong mahigpit hanggang manginig ang kanyang kamay. Tila may pumipintig sa loob ng mutya, parang puso, pero hindi tao. Sa likod nila, narinig ang humahabang hagikik. Hindi ingay ng halimaw. Hindi rin ingay ng hayop. Para itong pagtawa ng isang taong alam na siya ang magwawagi. At nang humarap sila, naroon ulit ang nilalang, nakabaluktot ang katawan, ang liig tikwas, ang mga mata nitong dilaw ay kumikislap hindi sa lakas, kundi sa gutom. At last, sabi nito, maihalong bulong ng hangin. Nakita mo na ang iniwan niya. Hindi totoo to, pabulong ni Lucia, halos hindi marinig. Hindi ako katulad mo. Tumawa ang nilalang, tunog na parang may punit na laman. Hindi mo man aminin, nasa dugo mo. Nasa ugat. Nasa huling hinga ng nanay mo. Tumigil ka, sigaw ni Mateo, pero kahit ang lakas ng boses nito, kita ang takot na bumibiyak sa tono. Humakbang ang nilalang, at bawat hakbang, parang mailamig na sumisiksik sa balat ni Lucia. Dahan-dahan rin lumalapit si Mateo, pero pinigilan niya ito. Mateo, wag. Hindi ikaw ang gusto niya. Hindi ko kayang iwan ka, bulong nito, nangingilid ang luha. Hindi ko kayang panoorin kang masaktan. At doon siya nagkamali. Isang iglap lang, may sumulpot na anino sa likuran ni Mateo. Isang kamay na mahaba, butot balat, na may mga kuko na parang karayom. Hinawakan nito ang balikat ni Mateo, at biglang napahinto ang oras sa paligid. Hindi makasigaw si Lucia. Hindi rin makatakbo. Parang may bumalot na kadena sa mga paa niya. Mateo, sigaw niya, pero lumayo ang nilalang, bit-bit ang kaibigan niya. At sa bawat hakbang nito papasok sa kakahuyan, unti-unting nababaluktot ang ulo ni Mateo, parang hinihila ng puwersa na hindi niya nakikita. Hindi na pinatagal. Tingnan mo siya, sabi ng nilalang, sapagkat isang huling beses na lang ito.
Isang huling beses. At doon napunit ang puso ni Lucia. Sumugod siya, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa desperasyon. Hinawakan niya ang mutya at bigla itong sumindi ng pulang liwanag, mas maliwanag kaysa sa dati, mas mainit, mas buhay. At sa bawat pintig nito, may nararamdaman siyang humihila sa loob niya. Parang may gustong gumising. Tama na, sigaw niya at parang binasag ang hangin. Isang alingawngaw. Isang pumutok na liwanag. At isang sigaw mula sa nilalang. Nabitiwan ang katawan ni Mateo, napadapa sa lupa. Humahangos ito, halos walang malay. Tumakbo si Lucia, nanginginig ang tuhod at binuhat ang ulo ng kaibigan. Mateo! Mateo, gumising ka, bulong niya, yakap-yakap ito. Huwag mo akong iiwan, hindi ngayon, hindi sa ganito, dumilat si Mateo ng dahan-dahan. At sa unang pagkakataon, tumitig siya ng matagal kay Lucia, malungkot, pero may ngiting pilit. Lucia, tao ka. Kahit ano nang sabihin nila, alam ko iyon. Nakita ko iyon. Isang gaze moment. Napakabagal. Punang takot, punang pangako, punang aamin ka sana pero hindi mo na kayang sabihin. Pero bago pa makasagot si Lucia, may sumunggab na anino sa likuran niya. Hinila siya papalayo kay Mateo. Isang biglaang lamig ang sumabog sa dibdib niya. At nang humarap siya, naroon ang nilalang, galit, sugatan, ngunit mas malakas. Pinili mo siya, sabi nito, nangangalit ang ngipin. Kaya kukunin ko siya. Ang mutya sa kamay niya, biglang nabasag. Hindi sa gitna, kundi sa dulo. At mula roon, lumabas ang isang anyo, isang anino na hugis tao, pero walang mata. At nang lumapit ito kay Lucia, parang hinagkan ang batok niya ng nakaraan. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niya agad, ito ang bahagi ng sumpang iniwan ng ama niya. At ito ngayon ang humihila sa huling bahagi ng lakas niya. Lucia, halos wala ng boses si Mateo. Tumakbo ka, hindi, sigaw niya, mas malakas, mas masakit kaysa dati. Hindi kita iiwan. Pero may isang katotohanan, hindi lahat ng sinusubukan mong iligtas maililigtas mo. At dito nagsimulang bumigat ang hangin. Humalakha ang nilalang, tuwang-tuwa sa takot ni Lucia. Kung gusto mo siyang mabuhay, ibigay mo ang sarili mo. Ibigay mo ang dugo mo. Nanginig ang kamay ni Lucia. At doon niya naisip ang huling sakripisyong natitira pa. Hindi ang buhay. Hindi ang kaluluwa. Kundi ang natitirang kakayahang maging tao. Hinawakan niya ang mutya, o kung ano na lang ang natira rito, at itinapat sa dibdib. Kung kailangan mong may kunin, bulong niya, ako na lang. Ako na lang ang ubusin mo. Sumigaw si Mateo. Huwag, Lucia. Pero huli na. Isinaksak niya ang matalim na piraso sa sarili niyang dibdib. Hindi malalim. Pero sapat para magising ang anino. Sapat para pumasok ang sumpa. Sapat para mabasag ang ugnayan niya sa mundong pantao. Nagliyab ng itim ang hangin. Kumapal ang anino. At sa isang iglap, tumilapon ang nilalang, sumisigaw, nabibiyak ang balat, natutuklap parang tuyong putik. Hindi mo alam ang pinakawalan mo, bulong nito bago tuluyang natunaw sa lupa. Humupa ang lahat. Nang lumingon si Lucia kay Mateo, hindi niya inaasahan ang makita. Nakatingin ito sa kanya, nanginginig, tumutulo ang mga luha, pero hindi dahil sa saya. Kasi bulong nito, hindi na ikaw yan, Lucia. At doon niya naramdaman, malamig ang balat niya. Mabigat ang hininga. At sa lupa sa paanan niya wala siyang anino. Hindi siya nakapagsalita. Hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. At habang tumitingin si Mateo, baka sa mukha nito ang matinding takot hindi sa nilalang, hindi sa gabi. Kundi sa kanya. Isang pumutok na tunog ang narinig nila mula sa kakahuyan. Parang may isa pang gumising. Isa pang halimaw. Isa pang sumpang hindi nila nakita. At bago matapos ang gabi, ang hangin ay nagdala ng isang boses, hindi kilala, hindi galing sa nilalang, hindi galing sa kanino man. Isang bulong na parang nagmumula sa pinakailalim ng lupa, kung siya ang pinili mo, handa ka bang maging halimaw kapalit niya? At kung ikaw ang nakarinig nun, tatakbo ka ba? O hihinto?
Sa unang umaga matapos ang bangungot, kakaibang katahimikan ang bumalot sa kakahuyan. Hindi ito iyong katahimikang nagpapahinga ang mundo, kundi iyong katahimikang parang may pinapakiramdaman, naghihintay kung may susunod pa. Nakaluhod si Lucia sa tabi ni Mateo, hawak ang kamay nito, at doon niya lang naramdaman kung gaano kabigat ang nagbago. Hindi na pareho ang tibok ng puso niya. Hindi na pareho ang init ng palad niya. At sa mata ni Mateo, kahit sinusubukan nitong maging matatag, hindi niya maitago ang lungkot na maihalong pagkalito. Lucia, mahina nitong sabi, parang nag-aalangan kung tatawagin pa ba niya iyon ang pangalang alam niya. Masakit ba? Hindi ko alam, sagot niya, mababa ang boses. Pero hindi na ako kagaya kahapon. Nakatingin lang sila sa isa't isa. Gaze moment na mabagal, masakit, pero hindi nila kayang iwasan. Marami na silang pinagdaanan, pero ito ang unang sandali na parang nagkahiwalay ang daan nila kahit magkalapit ang katawan. Sa paanan ni Lucia, nakahiga ang natitirang piraso ng mutya, ngayon ay parang abo na't may munting liwanag na naglalaro sa pinakaloob, parang huling hininga ng isang bagay na isinakripisyo na ang sarili. Iyon ang nagligtas sa kanilang dalawa, pero iyon din ang kumain sa bahagi ng pagkatao ni Lucia. Nang hawakan niya ito, hindi na ito nagdudulot ng init o panginginig. Tahimik lang. Pagod. Parang tinapos na ng mutya ang misyon nito. Mateo, pabulong niyang tanong, galit ka ba sa akin? Umiling ito, mabilis, halos desperado. Hindi. Hindi ako galit. Takot lang ako na baka mawala ka sa akin. O baka hindi na ikaw ang hawak ko. Tinakpan ni Lucia ang mukha at doon bumagsak ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang kahit ginusto niyang iligtas si Mateo, may kapalit iyon na hindi niya kayang ibalik. Ang pagiging tao ngayon ay parang isang banyagang alaala sa gilid ng kanyang isip. Pero nandito ako, dagdag ni Mateo, pilit na malakas. At hindi kita bibitawan. Kahit na anong mangyari sa'yo. Sa wakas, humawak si Lucia pabalik. Sana kaya mo pa rin akong tingnan hanggang dulo. Habang naglalakad sila palabas ng kakahuyan, dahan-dahang nagliliwanag ang paligid. Umusbong ang araw. At sa unang pagkakataon, napansin ni Lucia ang kakaibang bagay, wala pa ring anino ang kanyang paa. Pero imbes na mangamba, huminga siya ng malalim. Siguro hindi lahat ng kawalan ay sumpa. Minsan, paalala rin iyon na kaya mo pa ring lumakad kahit hindi mo kasama ang lumang bahagi ng sarili mo. Pagdating nila sa baryo, tahimik ang lahat. Parang may alam ang mga tao kahit walang nagsasalita. May ilang lumalayo sa kanila, may ilang nakatingin na parang may kinatatakutan. Pero may ilan ding lumalapit kay Mateo, nag-aalala. Nang makita nilang magkasama pa rin sila, may mahinang bulungan, buhay pa sila. Pero may nagbago. Hindi ko maipaliwanag, pero may iba. Tinanggap ni Lucia ang mga tinging iyon. Dati, masakit. Ngayon, parang normal na lang. Siguro dahil matagal na siyang hinusgahan kahit walang ebidensya. Ngayon, may dahilan na sila, pero hindi na iyon mahalaga sa kanya. Isang matandang babae ang lumapit, dala ang lumang rosaryo. Iniabot ito kay Lucia. Alalahanin mo, hiya minsan ang mga sugat na hindi nakikita, mas malalim kaysa sa may dugo. Pero lahat ng sugat, kaya pang dalhin kahit mabigat. Hindi niya alam kung paano sumagot. Pero ngumiti siya, kahit kaunti lang. Sa bahay nila, hinanap ni Lucia ang isang bagay na matagal niyang tinatago sa ilalim ng banig. Isang lumang sulat ng kanyang ina, hindi niya kailanman binuksan dahil takot siyang malaman ang laman nito. At ngayong nasa gitna siya ng kung anong nilikha ng sumpa, ito ang unang bagay na gusto niyang harapin. Nang buksan niya ito, nanginginig ang kamay niya. Si Mateo ay nasa likod, tahimik lang, handang damayan siya kung sakali. Lucia, mahina niyang basa sa unang linya. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin dumating na ang gabing natatakot akong harapin mo. Humigpit ang dibdib niya. Hindi mo kasalanan ang dugo natin. Hindi mo kasalanan ang pangitain ng tatay mo. At hindi mo kasalanan kung sa huli, kailangan mong pumili kahit pa ibig sabihin nito ay hindi mo na ako makikita. At doon, bumagsak ang katahimikan. Ang sulat na ito, ang mga salitang ito, parang pumuno sa puwang na iniwan ng buong buhay niyang tanong,
kasalanan ko ba? At sa unang pagkakataon, maisagot siyang malinaw. Hindi. Hindi niya kasalanan. Naramdaman niyang may tumulong luha sa pisngi niya, pero hindi na iyon luha ng takot. Parang luha iyon ng isang taong nagising mula sa mahabang bangungot. Lucia, mahinang sabi ni Mateo, kaya mo pa? Hindi ko alam, sagot niya, pero kaya kong magpatuloy. Sa labas, humuni ang mga ibon. Karaniwan lang. Walang kababalaghan. Walang halimaw. Pero sa gitna ng katahimikan, biglang dumampi sa hangin ang malamig na bulong, hindi masama, hindi rin mabuti. Parang paalala lang. Kung hindi ikaw, sino pa? Napalingon si Lucia. At sa sandaling iyon, sandali lang, nakita niya ang sarili niyang anino, pumipintig, parang sinusubukang buuin ang sarili. Pero nang kumurap siya nawala ulit. Hindi siya natakot. Ngumiti siya ng kaunti, napatingin sa nalalapit na paglubog ng araw. Siguro, sabi niya, hindi pa tapos ang lahat. Pero hindi na ako tatakbo. Tinapik siya ni Mateo sa balikat, mas mahigpit kaysa dati. Kung saan ka man dalhin ang sumpang iyan, sasama ako. Tinitiyak mo ba iyan? Tanong ni Lucia, maihalong biro at lungkot. Sagot nito. At kung kailangan kitang bantayan kahit wala kang anino, kahit magbago ka pa, gagawin ko. Tahimik silang naglakad pa uwi. Wala nang sumisigaw. Wala nang halimaw. Pero may bigat pa ring nakabitin sa hangin, bigat na hindi nakakasakal, pero hindi rin mawawala. At sa huling pagkakataon bago tumawid pabalik sa bayan, lumingon si Lucia sa kakahuyan kung saan nagsimula ang lahat. May malamig na hangin na dumampi sa pisngi niya, parang paalala ng mga aninong iniwan niya. At doon niya narinig ang tanong na bubukas sa susunod na kwento. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?